alang sa pagtuon sa pulong sa Dios karong buntaga, shall we open our Bibles in the book of 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 4. So ablihan ninyo mga balang nga kasulatan sa 1 Thessalonians. Okay. Dahil man siya na style. Okay, 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 4. So na yun din walay 1. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Verse 3, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. So dili pa ang pagbayad sa pulong sa Dios, ato nang dulo ng Ginoo pinaagi sa pagampo. Let us pray. Our Father God in heaven, we thank you for this beautiful morning that you have given to us. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be here this morning. And thank you, God, for giving us the courage to study your words rightly divided. It is our prayer, O Father God, that you will establish us and to enlighten us as we study your words. And all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ, we pray and trust. Amen. So, atong ipadayon ng ato ang pagtuon alang sa atong tema or atong topic, no, nga giseries lessons nato. It's about the second coming of Christ. And this time, we will be speaking about tribulation. Atong pag-isgutan ang afflictions, persecutions na mahitabo sa mga Kristohanon. So mayong ganitag tribulations, mga pagantos, afflictions, mga kasakitan, persecutions, mga paglutos na mahiaguman alang sa mga balaan. Sa miaging nga magpanahon, we discussed through scriptures that the body of Christ will not experience wrath. Dili maka-experiensya anang kapungot sa Dios. O mao na gisgutan dito sa Roma kapitulo 5 versikulo 9. Diba? Ablihan yung mga balang sulatan. Romans chapter 5 verse 9. Ningon din na, much more than being now justified by His blood. Ingon nga namatarong na ta pinaagi siyang dugo, we shall be saved from the wrath through Him. No? Shall be saved, meaning to say, pagaluwason, wala pa. Pagaluwason, gikan anang kapunguta. Unsa na nga kapungot? Okay? Nagisgot ka na sa kapungot sa Dios alang sa mga unbelievers. Napailain nga verse nga gisgutan niya sa 1 Thessalonians gihapon chapter 5 verse 9. Mo gihapon, no? For God hath not appointed us to wrath, wala ta gitudlo niya ng kakapungot, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So instead of receiving wrath, all members of the body of Christ, all believers, will not experience wrath. The problem is, sa may problema ani, kung dili ta maka-experience sa kapungot. Ang mga pre-tribulationists, ilang ilisan kining word wrath, ilang ilisan Ngamingon sila nga kita wala gitudlo o dili ta moadto anang 7 ka tuig nga kasakitan. So in other words, they are changing the word wrath into 7 years tribulation period. Lang ilisan. Dawa man na nag-ingon din ang Bible nga, for God hath not appointed us to the 7 years tribulation period. Wa man nag-ingon diya.
So ang mao na nga nabutang sa una sa mga tao nga adi mo kita mo anhaan ng 7 years tribulation period kay ang Dios wa man mo andam nato sa kapungot. So they are in effect changing the word wrath into the 7 years tribulation. But we already knew atong natunan that kining tulog kining wrath dire adunay siya tulog ka kahulugan. The first wrath is usa ganito chastening wrath. Unsa nang chastening wrath? Mao nay supil no sa amahan ngadto sa iyang anak. Pagpanton, ang term ana is pagpanton. So adunay kapungot. Natural, magtuko gid ka kung ang imong anak dili magtuo sa imo ha o magbinugoy, di ba? Mao na gitawag og chastening wrath. Now, kinsa man ang gipanton din sa balang kasulatan, it is not the body of Christ sa context, but the nation of Israel. Ikaduha, kanang gitawag og consuming wrath. Kanang kapungot nga mo consume sa subject. Kinsa man ang i-consume, gisgutan sa balang kasulatan ang mga unbelievers. Patyon sila. The wicked one also will be consumed. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. O ang ikatulo, kanang gitawag everlasting wrath, kanang ibutang sila sa linaw kalayo na wa na'y pagkapalong day and night, everlasting ang ilang pag-antos dito para to sa tanan nga mga gibuhi na nga mga unbelievers o katong si Satanas, ang dragon, ang iyang mga propita nga itambog na dito sa kalayo nga aduna na po sila lawas nga dili na madunot o magaanto sila day and night dito sa linaw nga kalayo. So wala gi usa chastening wrath, consuming wrath or punitive wrath, or ang ikatulo kanang gitawag og everlasting wrath nga ma-experience sa body of Christ. Now, this morning adunay duha ka verses diri si Apostol Pablo nga naghisgot si Paul og pagpanton. And we will be discussing that. Kamingon sila, ingon ka walay pagpanton. Nga naghisgot ba si Apostol Pablo nga ang body of Christ pantonon? Beda atong tanawon. Adunay actually 2 verses that the word chasten was mentioned. 2 verses. The first one is 1 Corinthians 11. Sumato ta dito sa 1 Corinthians 11. Og atong pagatunan gini, no? Kung ang gisgutan dinhi mao ba ang body of Christ. 1 Corinthians chapter 11 starting from verse 32. Okay? Starting from verse 32. No? Ngayon diha, okay, of course, 1 Corinthians chapter 11 verse 32, ang writer ani si Paul. Ang gisulatan niya mga taga Corinto. Taga Corinto. Unya mingon siya, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Atong basahon sa Bisaya, nagyon dinhi sa Bisayang Cebuano. Cebuano yun dinhi, apan sa diha na kita nahukman na kita gikastigo sa Ginoo aron kita dili pagahukman sa silot uban sa kalibutan. So mingon sila, ingon ka walay pagsilot sa body of Christ. Ngano malagi kang silutan malagita? Ngano kastiguhon malagita? Di ba? Okay, the answer to that is let's go to the context. Kinsa may gisgutan ani? Kinsa may gikastigo dinhi nga gimension ni Paul? Okay, mag-start ta sa verse 23. Okay? Let's start from verse 23 and let us read the King James Version, so that we will be able to understand fully the context. Dili ta kanang word adto ta sa konteksto kinsa man ang gisgutan. Dili ta mo declare nga mao na.
Kay si Pablo ang nagsulat, ang gisulat ng taga-Korinto, muna na siya. No? Tanawa sa verse 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Okay, si Paul naka-receive. Nakadawat si Apostol Pablo gikan sa Ginoo og iya pong gi-deliver, iya pong gipahibalo ngadto sa mga taga-Korinto. Unsa man ang iyang gi-deliver? Kama. Tanawa kung nibantayan ninyo sa King James Version, nagsugod og T capital, di ba? That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Di ba sa atong pagtuon sa grammar, we will only capitalize if it is the beginning of the sentence or if it is a noun. Muna siya. A noun is a name of a person, place, thing, idea, or event. Meron tag General Santos, noun mo na. Ikapital na. Or pagsugod sa sentence, ikapital. Pero nga naman nga dinis tunga na may kapital. Ingon na atong pagtuon. The answer to that is because that is the message that Paul received of the Lord. Ingon man siya din for I have received of the Lord that which I also delivered unto you. Unsa man ang gideliver ni Paul? Ang gideliver ni Paul, mo din that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Meaning to say, gi-quote ni Paul unsa ang nahitabo adtong gabi nga gibudhian siya. So Paul here was bringing a message, bringing back to the time, the eve on which he was betrayed. When Jesus was having a last supper with his disciples. Last supper, balaang panihapon siya sa iyang mga disipulo. So muna, no? Now, so ang context din ay si Apostol Pablo nagsulat sa body of Christ unya iyang gibalik dito sa gabi ng ibudian ng atong Ginoong Kristo. So katong sunod nga mga verses, dili na to siya sulti ni Paul alang sa body of Christ. Kung dili mo to ang nahitabo atong gabi nga maggibudian ang atong Ginoong Kristo. So unsa may nahitabo atong gabi? And when he had given thanks, kinsa man ang gihidiya? Kinsa man ang og sa dihang nakapasalamat na siya, kinsa man na? Dili na si Paul, kundi si Jesus Christ. So sa ako nang gikaingon, iyang gidala ang mensahe ngadto balik atong gabi ang gibudian siya. And when he had given thanks, kinsa man mao ni ang gisgutan dito sa Matthew kapitulo 26 kadiin si Kristo nakipag Lord Supper sa iyahang mga disipulo. He break it. Kinsa may nagbuak? Si Jesus Christ. Dili man si Paul ang nabuak ato. Kato nagpikas-pikas sa tinapay, di ba? Si Jesus Christ beto nagpikas-pikas ato. Dayon and said, take it. Kuha o kaon. Kinsa may nag-ingon ana? Si Kristo. Wala si Paul nag-istorya ana ngadto sa body of Christ. Iya lang girelay. Iyang gi-quote ba? Unsay nahitabo atong gabi nga gibudian siya. Mao man gud ni ang kasagaran nga ngano nga ang kasagaran ng mga religion mo partake sa Lord's Supper kay si Paul lagi kuno nag tudlo nato nga magpartake ta og Lord's Supper. Forgetting the context. The context here brought us to the time, the night before Jesus Christ was crucified, on the eve that he was betrayed. So because Jesus Christ today, take it. This is my body, which is broken for you. So kinsa man iyo nga gisgutan dinhi?
kinsa man tong audience si Jesus Christ at the time? Ang 12 ka mga apostoles, ang Israel, nagrepresent sa nation of Israel. This do in remembrance of me. So, the question is, kinsa may giingnan nga himuan ninyo kini sa paghinumdum kanako? Ang nag-ingon ana si Kristo. Ang istoryahan ana mao ang 12 ka mga apostoles. Then verse 25. And after the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. O, klaro na dili. So, dili na dugo ni Paul. New Testament in my blood. Sa ato pa, si Jesus Christ na mo'y istorya. So, klaro kay diri nga, gikot lang ni Paul, ang nahitabo ni ay dito sa katong nag-Lord Supper sila sa gabi nga gibudian siya. As he drink it, ye remember in remembrance of me. Usay man gud kay gamiton man kanato na niya ang murag pa ang pastor ano imingon nga pagkuha kaon muraog na presenta without taking into consideration the context of the verse. Now, ato ko nung tanawon ang cross-reference ani be. Dili ba kanang dugo na dugo sa pagigsaad nga gitagna? Now, this is the blood of the New Testament. The blood of the New Testament gitagna na in the Old Testament. Gitagna na. So, the blood also is prophesied alang sa Israel. Ato mabasa na sa Zechariah chapter 9 verse 11. Be? Zechariah chapter 9 verse 11. Yun ni, as for thee also by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein there is no water. So nagisgot daan diha of blood of the covenant. We know nga there are two covenants that were given by God to the nation of Israel. The first is Abrahamic covenant, then nagitawag og Davidic covenant. Pero ang Ginoo naghatag og new covenant. Nga gihatag niya di alang pod sa Israel ug sa Juda. The covenants walay labot sa ang mga hintil. The covenant ang mga pagigsaad wa ta sa ari sa Dios. That is why we believers must not claim unsa man ang promises in the Old Testament because those are the covenants of God for the nation of Israel. Saad na sa Dios para sa nasod sa Israel. So mayon din for as often as ye eat this bread, balik ta sa verse 26 sa 1 Corinthians 11, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He comes. Okay? Till hangtod sa iyahang pagbalik. Mausab kini ang giistorya ni Jesus Christ dito sa Acts chapter 1 verse 11. Ato ko nung tanawon, no? Dito sa Acts 1:11 sa dihang misakas Jesus Christ dito, in siya, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up for you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So, gisaad po na niya nga mobalik si Jesus Christ o makipagpanihapon siya kauban sa iyang mga apostoles. In fact, Jesus Christ, bingon siya nga, dili na ko manihapon ang utro niini, kudil dito na sa gingharian. Ato ko nung tanahon ang Matthew Kapitulo 26, be? Balikan lang nato niya ng 1 Corinthians chapter 11. Matthew chapter 26. Okay? Magsugod ta diha sa verse 26. Matthew 26 verse 26. Mao ni siya ang gi-quote ni Apostle Paul. And this is the message na gi-istorya ni Apostol Pablo alang sa gistoryahan niya ang taga-Korinto.
Okay, verse 26. And as they were eating, samtang nangaon sila, Jesus took bread and blessed it, and break it, and gave it to the disciples. And said, "Take, eat, this is my body." Diba? Mao gyapon nga words. Pagkuha, kaon, mo kini ang akong lawas. Ang nag-istorya anak, Jesus Christ, ang istoryahan niya, ang his disciples. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many." Imong nabantayan, the blood of Jesus Christ there is not shed for all. Wala gipa dagaya ang dugo ni Kristo alang sa tanan. Sumala ani nga verse. Kundi alang lang sa daghan. Dispositionally at masabtan nga kanang daghan nga gisgutan diha pertains to the nation of Israel. Because during this time, wala pag-i-offer sa Dios ang kaluwasan alang sa mga Hintil. Atong naibawan sa Matthew chapter 10, it is exclusive to the nation of Israel. It was only after the death of Christ, no? Ang gitawag og sa to, Second Great Commission, wherein ipa-offer na ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, pero pagsugod sa Jerusalem. Luke chapter 24, starting from verse 46 to verse 48. And Acts chapter 1, verse 8. Diba? Ano nga time, gibuhi pa mag Jesus Christ, so still part pa ni siya sa gitawag og First Commission. It is still exclusive to the nation of Israel. Mauna nga, shed for many. Nya, tanawa din sa verse 27. Okay, verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, mag-istorya ko ninyo, I will not drink hereof of this fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Tawa? So dili na di ay mo partake og otro si Jesus Christ anang Lord's Supper. Wala na'y pagpartake pa hangtod nga himuon ni dito na sa kingharian. Mabito na nga we are questioning sa mga practices sa daghang grace believers nga hangtod karon nagpractice lang gihapon og Lord's Supper. Nakita sa ilang gipraktisan nga di naman mo appeal si Jesus Christ. Di naman siya mo appeal. Ikaw siya daw, basagan din no? But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day na adlaw. Kano sa mga adlaw? When I drink it with you in my Father's kingdom. So kinsa man ang iyang ikauban po sa pagpartake sa Lord's Supper? Disciples gyapon. Wala na gihatag sa body of Christ. Why? Kita man ang bread sa body of Christ. We are the bread. We are the body of Christ. So we are only partakers of the body of Christ. It is separate from the nation of Israel. Mga ganong mo partake pa man ta, nga partakers naman ta. Muna ang logic ba? Pre ana, nganong mo kaon pa man ka nga naghinga-hinga na man kas kabusog? Hinga na ba? Illogical, illogical ang uban nga wa magtuon sa right division. Naalay right division pero nalang sa kartula. Wala gitunan. Now, balik ta dito sa gisgutan sa 1 Corinthians. Kinsa man ang gingon nga I will chasten you, di ba? Adi naman goy mahitabo sa tao nga dili worthy mo partake aning Lord's Supper. Kinsa to nagpartake? Dili body of Christ ha, ang nagpartake ang Israel. Pero ang partake ani nga dili worthy adunay punishment. Okay, atong tanaw balik ta sa 1 Corinthians chapter 11 o nanata karon sa verse humana man nato basa ang verse 25. Now, this is the blood of the New Testament. Onya verse 26 tanawa, for as often as they eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he comes.
Dato pa mo balik si Jesus Christ. Unsa man nga come dinhi until he come. Unsa ti gi-promise ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, hangtod nga makig partiko ninyo dito na sa kingharian. Sa ato ba sa dili pang kingharian, mubalik Jesus Christ. Mubalik siya. The coming of Jesus Christ di ay maupod na ang paghitabuon niya sa gitawag og partaking of the Lord's Supper para pod sa kingdom. So mura gyapon nga coming. Wherefore, tanaw sa verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, he shall be guilty of the body and blood of the Lord. Now, question. Aplikado ba rin sa members of the body of Christ na guilty kuno ang tao, ang believer, sa body and blood of the Lord Jesus Christ kung mo apartake ang Lord's Supper na dili worthy? Nabay body of Christ na guilty sa body and blood of Jesus Christ? My answer to that is no. Nga naman, tawag ang tanan nga luwas, karong panahon na membro na sa lawas ni Kristo, tungod kay nabautismo tangad ko sa iyang lawas. Correct? O ang tanan nga membro sa lawas ni Kristo, napasaylo na sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Kolosas 1, Efeso 1. Ang buti masabot nato din nga once ma-member ka sa body of Christ, if a person becomes a member of the body of Christ, he could no longer be guilty of the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Ganun mag-guilty pa man. Nagipasaylo man ka sa dugo ni Kristo. Ganun mag-guilty man ka sa body, na membro naman ka sa lawas. So dili, ang guilty dire, kadto ning Israelites nga nagpartake nga dili worthy. Kinsa man tong tawhana nga nagpartake during the time of Christ nga dili worthy. Mo partake sa body and the blood of Jesus Christ. Kinsa man to? It was Judas Iscariot. Mao to siya ang guilty, dili kita. Ano say pa, mabambuan pa ta nga mo ni para pagpartake nato. Dili ta magilty, dili man kita magisgutan ana. So dire tanaw sa verse 27, wherefore, conclusion, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now the question is, pwede ba din sa body of Christ kaning makainom og damnation, tunglo, o kana kunong wala kuno pagsabot, discern sa Lord's body? Pwede ba ni mahitabo sa body of Christ? The answer is no. Nga naman, because as I said, all believers now are baptized by the Holy Spirit into the body of Christ. We are now part of the body of Christ, and we are now forgiven by the blood of Jesus Christ. We could no longer be guilty, and we could no longer be condemned by the body and the blood of Jesus Christ. So for this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Isa bigisgutan ani. Daghan ang nagmaluya o masakiton diha ninyo. Dili body of Christ ni. Kundili ang Israel ni. Mao bitaw to nga ang Israel kinalayohon sila na mga milagro kay daghang mga masakiton. Dapat ayuhon sa Ginoo. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord. So kinsa man ang gi-chasten dire? Kinsa man ang gi-judge? Israel, dili ang body of Christ. Okay? So that is the context as far as chastening is concerned. Kining chastening na gisgutan ni Paul sa verse 32,
wala ni siya gitumong sa member of the body of Christ, pero gitumong ni siya ngadto sa mga Israelites nga nagpartake niadtong Lord's Supper nga unworthy. Dili sila takos mudawat sa lawas o sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, that is the context, no? Now, dabay kaduha nga verse. Pero sayon ra ni, kining sayon nga grammar lang ni. Kining 1 Corinthians 11:32, it's about context. So, kinala mo basa ta starting from verse 23. Ang ikaduhang verse is makita sa 2 Corinthians chapter 6, no? Atong ablihan 2 Corinthians chapter 6, and we will be reading from verse 9. Okay? Tanawa, ang writer diri si Paul gihapon, ang gisulatan niya mga taga Corinto, yun siya, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened, na yung word nga chastened, and not killed. So, mayroon sila, yun na walay chastening ang body of Christ. Ano malagi nini gi-chasten malagi? Okay? Tubag. Nagyon ba din sa verse na gipangton ang member sa body of Christ? The answer is no. Wala. As chastened. Ingon. Murag ba? Murag. Murag. Gibunalan. Example, no? Abahatag tag example nga you look like you appear as a dog. But pasabot nga nahimo na kang iro. You appear as a dog. So tingali ang imong gawi nagpakairo ka pero dili ka iro. So dili pod the members of the body of Christ as chastened. Mura po o gipanton, pero dili di ay. Nganong mura magipanton? Because we know that we believers are not exempt from afflictions, tribulations, and persecutions. But we will not consider that as wrath of God. Naay pagbanton, yes. Naay persecutions, yes. Naabay afflictions, yes. Pero dili na kapungot sa Dios sa membro sa lawas ni Kristo. So ayaw ina nga salamat Ginoo kay imo kong gipanton. Dili ang Ginoo mo panton karon. Dili. We are in a dispensation of grace. Now, atong tanawon ang sunod nga mga verses. If we will not be chastised, ngano man nga aduna may pag-antos, ngano man nga aduna may gitawag og tribulations, ngano man nga aduna may mga kanang kasakitan, o diri na ato makita, we have to prove that tribulation and wrath are not the same. Ang kapungot sa Dios lahi kaysa tribulation, pag-antos. Ang uban gud makabasag wrath, tribulation na. Amo ta ko'y pasabot nga wrath of God will result to tribulation, but not all tribulations are wrath of God. Ngana, God will give wrath to His children, to the unbelievers, and to Satan. Wrath of God. Pero wala siya kasuko, batok sa lawas ni Kristo. Iyatang gigugma. Muna nga karon nata sa itong dispensation of grace. Wala siya kapuot. Pero naay mga pag-antos. Okay? So when we talk about tribulation pertains to severe affliction, distress of life, and vexation. So severe. Muna siyang definition sa tribulation. Kasakitan. It is not a period of time. Tribulation is not a period of time. It is a condition. Kahintang ba? Panalitan, nakadawat ng kasakitan karon, mo na imong nadawat, kasakitan, kasakit.
Pero dili na period of time. Dili na kana magud nga pag-definition na tribulation is a period of time is nowhere to be found in the scriptures. Wala gina. Now, tanawa, we are not appointed to wrath, correct? Pero we are appointed to tribulation. Mabasa na to na? Di ba kaganina, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, members of the body of Christ are not appointed to wrath, but members of the body of Christ are appointed to tribulation. Okay, ato ning tanaw, no? Ato ta sa 1 Thessalonians 3. 1 Thessalonians 3. Magsugod ta gikan sa verse 3 and 4. Mo ni ang kalainan. So, we are not here playing of words. Ato lang gidefine what is wrath, what is tribulation. And we are saying that all wraths result to tribulation, but not all tribulations are God's wrath. Tanaw sa verse 3. No man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Tanawa? Appointed ta daw sa mga kasakitan. We are appointed to afflictions. For verily when we were with you, we told you before that we should suffer, unsa sunod nga word? We should suffer tribulations. 1 Thessalonians chapter 3 verse 4. Tanawa? Verse 4. Oh, furthermore when we di mo na maukoy. 1 Thessalonians 3:4. That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Sa verse 3 na, for verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, as you know. So the question is, are we appointed to wrath? No. But are we appointed to tribulation? Yes. Oh, ang uban wa mo tudlo ana. Mingon sila nga basta body of Christ di na mo ato tag tribulation. Wala na nagtudlog ka matuoran, wala na nagtudlog truth. Tanawa sa Bible. No? Kunya kung basahan nato na mayroon, di mo na okay. Di mo na 7 years tribulation period. Di na may period, di na period. Ba? Dagdagan na to. So, not any of God's wrath. It is the world. Kung nga naman musaffer man ang believers o God? This is the question. If we are not appointed to God's wrath, dili masuko ang Diyos nato. Hindi umatas Ginoo. Pero nga nung mag-atos man ta? Nga nung maglisod man ta? Okay? The answer to that is, it is the world hating God's people. Ang kalibutan na suko, na lagot sa mga anak sa Diyos. Okay? Atong tanawon ang mga bersikulo, no? Ato ta sa Acts chapter 14. Acts chapter 14. Acts chapter 14, starting from verse 19. Magsuot sa 19. Paingon sa 22. Pabalandungan nato ni nga mga pulong sa Ginoo aron nga malikunda, aron nga makahibaluta nga dili di ay bed of roses ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kinahanglan na nimo antos ta, no? And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, ilang gibato si Pablo. Kaya hapit naman mamatay si Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Kisa may gibato na to, dire, tungod sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala, di ba? Pero si Pablo, tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, gibato siya, hapit siya mamatay. Ang nagbato niya, nagtuong nga patay na siya. So iya siyang giguyon. Matanaw ang term, drag him out of the city.
Giguyod si Pablo dito sa gawa sa syudad. Bisan tingali ko si wa man kay nadawat sa pangangalaga. Na ba kay nadawat nga nating lipagtamay nasumbagan na baka tungod kay nangalagad ka sa Ginoo? Wala pa, di ba? Si Pablo gibato hangtod nga hapit sa mamatay. Giguyod siya dito sa gawas, pero tanawa sa dihang naulian siya. Howbeit as the disciples stood around about him, so gitapukan siya sa mga disipulo. Di ba? Si Pablo. He rose up. Nibaon si Pablo and came into the city, and the next day he departed with Barnabas and Derbe. So, pag humanyag bangon, nisulod siya balik dito sa syudad. Kung ikaw kato, human ka batua, unya, murag namatay na ka, unya, naulian ka, bubalik maka ka sa syudad, gabi dito ka gibato? Dagan tingali ka ba? O, balik, uli ko. Pero di ba adto siya, balik yapon si Pablo dito. O, giuban niya si Bernabe o si Barnabas. Nga naman, mupadayon na po sila gwali. And when they had preached the gospel to that city, kanawa, nagwali na po siya dito sa syudad and had taught many. They returned to Lystra, Iconium, and Antioch, confirming the souls of the disciples. Yan i-confirm and exhorting them to continue in the faith. Na mapadayon ta sa pagtuo that we must through much tribulation. Nanana sa verse 22. O, layo na ng verse ko eh. Verse 20, confirming the souls of disciples, exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation, daghang kasakitan, enter into the kingdom of God. Oh, tawa? Sa ato ba, dili ta kasulod sa gingharian sa Dios, pag dili ka mo antos sa mga kasakitan. Tanawa, take note, wala nag-ingon na kingdom in heaven, ha? Wala po na nag-ingon na kingdom on earth. Kundili, kingdom of God. Nganong kingdom of God man? Tungkol kay duha may kingdom, di ba? Kingdom in heaven and kingdom on earth. Sa ito pa, both Jews and Israel. Jews and Israel, usara mo na. Both Israelites and body of Christ. Basta kay luwas ka, basta kay believer ka, muantos gid ka og kasakitan. Why exempted? Wala mingon ang Dios nga basta kay luwas, may Israel ka man og member sa body of Christ, exempted ka na sa kasakitan. That is wrong. Unya diri pang kigamay no, kanawang ang gigamit nga adjective, much tribulation. Kanang much, Bisaya ganin ang much. Be, kana sa verse 22, ato ta sa Biblia nga Cebuano Bugna. O nagpalig-on sa mga kalag, sa mga tinunan, sa pagtambag na magpadayon sila sa pagtuo. Padayon ko sa pagtuo. O nga pinaagi sa daghang mga kagulanan, kinahanglan musulod kita sa gingharian sa Dios. O, hayahay ba? O dili hayahay. Pero padayon ta sa ato ang pagtuo. So ayaw pagsalig, ayaw ibutang ang imong pagtuo sa uban. Kay kumutan na mga ka sa uban wa naman ni simba si kuan, magdiskari sa bulka, mundang na pud ko. Ba? Sa imong magtanaw tag tao, si kuan wa na mo simba o. Duha na ka Domingo, tulo na ka Domingo, di na lang pud ko. Ang tag maluyan na tatanan. Pag mangalagad sa Ginoo, mangalagad ta. No matter what, mangalagad ta. Ingon ang Ginoo diri, magtambag ta nga magpadayon sila sa pagtuo. Mao po nang atong sulti sa kadaghanan. So, kanang Romans chapter 5, gihapon nagisgutan. Balik ta sa Romans 5, no? Romans chapter 5, sugod sa verse 1. Ingon siya diya, Roma 5:1. Busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Kristo nga pinagi kani usab may pultahan kita tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong ginamarugan og nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Og dili lamang ingon niini
Kung dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan. Maghimaya ta sa atong kagulanan. Sa nahibaluan ta nga ang kagulanan nagabunga og kalig-on, ug ang kalig-on nagabunga sa pagasinulayan, ug ang pagasinulayan nagabunga sa paglaom. Mao na sakto nga pagtulon na ni Apostol Pablo. We were not promised heaven because we are immediately, yes, we are promised to go to heaven, but what I'm saying is, we are not promised to have good life on earth. Kung dili mo antos ta alang sa pagpangalagad diya sa Ginoo. So, dili lang tataman, sa sunod nga Domingo atong isgutan ang usa ka cancer. Nay cancer sa Bible. Abot og kining cancer de dugay na ni. Nasulat sa Bible kining cancer. So atong tun-an nay cancer sa pagdala og mini nga doktrina. O may tungod sa pagkabanhaw sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ug mo po na atong tun-an no aron nga malig-on ta sa atong pagpangalagad. Karon nga Domingo, we are merely focusing on our study that dili ta itstay sa Ginoo, di ba? Mo na atong gitapi kaganina. Katong duha ka verses nga nagtuot ang amor na word nga chastise, 1 Corinthians 11:32 ug 2 Corinthians chapter 6 verse 9, dili day na ato kundi dili para to sa nasod sa Israel. We are not receiving God's wrath, but we are not appointed to wrath, but we are appointed to tribulation. So, padayon ta sa itong pagpangalagad, ayaw pag-undang, bisag kapoy na, ayaw pag-undang, bisan og laay na, kapoy na, laay na, sa pananguban. Kanang luya na, sa paman. Kanang, gipaantos na ka diya sa pangalagad sa Ginoo. Tungod kay mo nang atong buluhaton samtang gapaabot ka sa pagbalik sa Ginoo. Any question? Abay question? Brad Bertudaso? Brad Agapay? Abay mga question? Wala naman tingali, no? So kung wala na ato nang tapuson pinagi sa pag-ampulit stand o atong tapuson ang ato ang Sunday School pinagi sa mag-aampo ta. Loving and Heavenly Father, Lord, we thank you for this lesson that we have this morning. We discussed about the difference between your wrath and the persecutions that we will be experiencing while we are here on earth. Salamat o Dios nga imo kami gitudloan nga bisan wala dahil imo kami kasuki, dili ka masuko kanamo, dili ka mapungod kanamo, apan aduna gyapon kami mga pag-antos tungod sa kalibutan, tungod sa mga butang nga naa dinhi sa kalibutan o Dios. O tungod ni Ginoo mag-aambog kami nga unta ang matabo sa kanamo magapadayon sa among kalig-on, sa among pagpangalagad. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga afflictions, persecutions, tribulations, nga hugot ang among pagtuo diya kanimo, dili kami magakaluya, dili kami pagkawalay gana sa pagpangalagad. Tungod kay bisan pa si Apostol Pablo sa unang panahon, gibato siya hanggang sa kamatayon tungod sa pagpangalagad diya kanimo. Among Panginoon o Dios, nga kami usab magapadayon sa among kinabuhi sa pagtrabaho alang sa imong buluhaton hangtod nga ikaw magakuha kanamo alang sa imong pagbalik. Kini nga tanan among giabog among gidungay nga madawat, in Jesus name we pray. Amen.